Kay Cadet Jack Arcadio, nagpapasalamat ako sa iyo. Tinawagan mo pa ako na ang chinichismis ng mga kalabang ko ay may connection na ako sa sa CPP. I vehemently said na pagka ganong nililing nyo ko sa kayo ng terorista talaga, siseryosohin ko yon. Allegations ninyo. Gusto nyong rebellion, rebellion. Gusto nyong sedition, sedition. Gusto nyong terorista, ako talaga, ang terorista, I will make it my mission in life. Magkakilala tayo, Bok, magkakilala tayo. So, I do not want to believe yung allegation na isa ka sa nag-mastermind because I don't think you are that low. Hindi ka ganun kababa. Isipin mo, nag-serve ka dyan, chief of staff ka ni Duterte, tapos nun, DILG ka. And then, I know you to be a principled man. No? Kaya nga sinabi ko, I'd rather wait to hear your side. Mag-press statement ka naman, deny mo. Sabihin mo, hindi ako yan. Hindi ko gagawin yan. Ganun ba? Panay, sipsipan ba tayo ngayon? Hindi tama. The best information is ikaw, yourself. So, maraming nagsasalita ng mga P-Mayor trying to protect you, your image. The best person the best person to say na hindi totoo yan, na ikaw yung isa sa mga nag-mastermind, hindi totoo yung sinasabi ni DILG, no? SILG. Kung totoo man yun, and then, panindigan mo, bakit mo ginawa yun? Explain mo, bakit yun? Hindi yung gagawa kayo, yun yung allegation, gagawa kayo, tapos nun tahimik kayo. Tapos sasabihin nyo, fake news. Sasabihin nyo kung ano-ano. Announce kayo na hindi totoo yan. Ang totoo ganito. Because you owe it to the Filipino people. Kung ano talaga, yung power ninyo sa gobyerno galing sa taong bayan. You do not forget that, Mr. No? Walang masamang tinapay. Walang masamang tinapay. Ang ano lang natin, doon tayo sa tama. So kung parang langanin ka, kung iniipit ka, madali yun, malis ka lang. Di ba? Malis ka lang. Ayoko na sa inyo, mga walang iya kayo, iniipit nyo ako, gago kayo. Ganun yun. Pero kung paninindigan mo yan, nasa sa'yo yun, it's a choice. But we cannot forever protect you and stand by you because there's a higher calling, the Filipino people, country. Ngayon kung sa tingin mo, your calling also is to defend the commander-in-chief, defend the president, and mas priority yon, defend the administration, nasa iyo yun. Ano mo yan Call mo yan, no? So, okay? Okay na yan. I want to hear your side. I want to hear your side. Kasi hindi gano'n ang pagkakilala ko sa iyo. My intention is talk about yung sa AFP and then yung scenario natin na nangyayari and then martial law. Kung hindi ko makuha ng one sweep sa vlog na to, sa susunod na mga vlog. So, announcement, meron akong topics na gustong i-discuss, AFP, PNP, yung situation na nangyayari, the way I see things, analyze it, and then what might happen, no? What might happen? Yung analysis din kung saan ba tayo papunta, no? And then yung dulo is yung martial law, no? Na may nagsasabi 28 daw, magdedeklara martial daw na naman. Fake news, fake chismis, marites, never mind. Ang malaga is if and when magkaroon ng martial law. Yun yung aking tatalakayin. PNP na nagsasalita na kinasuhan ng inciting to sedition, si Fontanilla ba yun? Fontillas ay naglalakas ng loob yung tao na magsalita. Ang dapat doon, ang kaso lang niya administrative no? Na naka-uniform ka, nagsasalita ka. Pero kung
babanatan nyo kasi yung tao na nagsasalita na anti-Duterte, anti-Marcos o anti-administration, sinasabi niya sa lobby niya, dapat ang caution noon hindi public. Kuha nyo? Ano intention nyo? Babanatan nyo ng inciting to sedition and then do it publicly. Dapat ang sa atin, AAPPNP, for that matter, ang bira doon, patawag ng commander niya. Uy, ano ginagawa mo? Sinisira mo yung unit mo. Loyalty pledge. Yung ganun ba? Wag kang mag-uniforme. Gusto mo mag-vlog, wag kang mag-uniforme. Wag masuot yung tsapang mo. Kasi, nasa organisasyon ka. Marami kasi nasabi, mag-resign ka. Ganon. Hindi yung babanatan yung inciting to sedition. What does that make you, guys, in the PNP? That tells the public na natatakot kayo doon sa sinasabi niya. Na may katotohanan yung sinasabi niya. Kuha niya? No? Lahat kasi ng ginagawa nyo, sana, pwede ba, AAPPNP, sana, damay na kayo dalawa, no? Sana, pag-isipan nyo yung repercussion. Okay? Baba natin yung inciting to sedition. Ang iisipin ngayon ng public, no? Corrupted na yung itaas ng PNP, and then you are now trying to suppress press freedom. Ang di na maiisip ng public is that naka-uniforme, naka-tsapa, masama yung nagsasalita siya. Kasi he's a member of the organization. Para bang kayo, member ka ng kumpanya, member ka ng Jollibee, member ka ng Mercury Drug, member ka ng Ayala, member ka ng San Miguel. Tapos sabihin mo, oh, yung sa San Miguel, oh, yung mga produkto namin, panis na yan eh. Oh, yung sa Ayala, yung produkto namin, panay walang kwenta yung kondo na yan eh. Panay bitak-bitak yan eh. Tinagpian lang eh. Ah, yung ano, yung sa, ano pa ba sinabi kong kumpanya? Ayan, yung whatever company that you are in, hindi, pagka nagsalita ka against the company, sisitahin ka ng kumpanya. Why? Because you're part of the organization. So, when you want to say something, kagaya ko, I want to say something, hindi, wala na ako, civilian ako eh. Civilian ako. But if I wear a uniform and then birahin ko ng birahan ng AFP, that's wrong. Why? Isipin, you're giving the perception na ikaw, member pa rin ng AFP. Kaya nga pag kami nagsasabi, APM, sundalo, etc., etc., nililinaw na wala na ako sa serbisyo. So, yun. Kaya nga, hindi tama yung magsalita ka na suot mo yung tsapa mo, suot mo yung uniforme mo, tanggalin mo, magsalita ka. And that is just an administrative case. Pero yung babanatan yung inciting to sedition publicly, and then pipick upin yung kwento na si Pontillas, salita, ganyan-ganyan, ayan, binanatan kayo, hindi siya natatakot, tanggalin niyo siya sa serbisyo. Ngayon, hindi siya mukhang pera, tanggalin mo siya sa serbisyo, may tatanggap pa sa kanya. At pag umikot ang gulong, kahit ako masunod, kung umikot ang gulong, sige, kunin kita sa susunod na PNP, sa bagong PNP, sa People's Police Force. Automatic, pasok ka, one rank higher pa. At lahat na nag-resign sa serbisyo, lahat na nag-resign, kasi hindi nila matanggap yung nangyayari, automatic, pag-ikot ng gulong, kung magkakaroon ng People's Police Force at Philippine Defense Forces na inabot isang buong AFP, malay natin, hindi natin alam yung nangyayari. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Pero, ang alam ko, pag ina-analyze ko, sa sobrang galit ng tao, sa sobrang expectation ng tao, at hindi kayo nagde-deliver, nagsusweldo ang tao sa inyo, pinapakita nyo, wala kayong kwenta. So what's the point na continue the organization, the sovereign Filipino people will create a new armed forces, the Philippine Defense Forces and the People's Police Force. Kalimutan na yung AFP, kalimutan na yung PNP. Pwede gawin ng taong bayan yun, they have the power. Tapos doon, lahat ng matitira dyan na matitino, lahat ng loyal dyan, pumunta kayo sa amin, sa taong bayan. O di simple, yung hintay-hintay ng tao,